So yun guys, dito tayo sa tropang Nelly. So tatlo sila magpapagawa ng e-bike. So yun guys, natapos na natin tong kay Bossing. Palit ng Brembo handle bar switch. So, tapos na yan. So ito naman ito yung isa. Kakabit na natin, pero ang hirap nga lang soldahin kasi na-absorb yung init ng 150 watts pala. Tapos ganito kalalaki. So yun Bossing, okay na. Manana siya ulit. So yun guys, dito tayo sa tropang Nelly. So tatlo sila magpapagawa ng e-bike. Yan, mga e-bike, mga Bossing natin dito. So yung company nila ay, ano ba pangalan ng company nila? So shout out nga pala dito sa Polymix Limited High Performance Polymer. So dito to sila malapit sa Nelly train station. So pangalawang gawa ko na to sa e-bike na to. Yung una, nilagyan natin ng Nanjing, pinalitan natin, tapos pinorogram din natin. Tapos ngayon kasi sira na tong ano nya, nagalaw tong preno nya, mabilis na kasi to. Tapos ito lost thread na rin, sira na rin tong handlebar switches nya, so pinalitan na rin. So pinalitan ng Brembo. So ito yung stock, yan, tad-tad ng tape, tinipan niya ng maigi kasi wala na tong lock, sira yung lock, gumagalaw. So ito hindi na gumagana yung ano kasi naka Nanjing na tayo. So yung isa gagana yun sa ano, yung 3 digit, yung digital pwede yun, pero ito 2 digit lang, hindi nagano dito. So yun, kinabit ko na itong bagong ano, handlebar switches. Yan. Tapos yung Brembo. So yan lang naman eh. After na wala na. So nag DIY nga pala si Bossing ng pintura. Pininturahan niya ng silver, tapos pagkatuyo lagyan, pininturahan ng black, tapos ginanon ganyan. So parang carbon loading na yung kinalabasan ng pintura niya. Tapos nag top coat din yata siya. So yun, maporma na. So yun, tapusin muna natin to para mahigupin natin yung brake fluid nito kasi wala akong dalang brake fluid. So yun lang muna, at mahirap mag video na gumagawa tayo. So yun guys, natapos na natin tong kay Bossing, palit ng Brembo. So hindi pala to Brembo, RCS, iba palang pangalan nito. Set ng brake lever at handle bar switch. So, tapos na yan. So ito naman ito yung isa. Kakabit na lang ng laser lang to, laser sa likod, tsaka dalawang paris na eagle eye harap likod. Tapos lalagyan natin ng blinker, tapos mayroon lang siyang pinapacheck na iba. Yung kanan daw pag nagpreno hindi umiilaw yung brake switch, brake light. So check natin yung brake switch kung na okay pa. So after nito, yung isa na lang. So yan, pusin muna natin tong isa. Naikabit ko na yung eagle eye. So yung isa, ayan o, dito isa, tapos sa likod yan. So lagyan natin ng switch. So gantong switch lang lalagay natin dito sa ilalim. So yan, kabit muna natin. Tapos na tayo magkabit. So ito yung switch sa ilalim, yung ilaw nya, harap likod, may blinker. Okay.
yung grip na lang palitan natin. So yun, tapos na tayo sa green, sa black. Ito naman tayo sa puti. So ito kasing gusto niya magpakabit ng plate holder, kaya lang isang screw lang. So ang ginawa ko na lang, binutasan ko na lang to sa gitna, tapos nilagyan ko yung lock washer. Hindi ko na lang to kinabit. Ito. So yan, kasi mahirap kasi ito butasan tong stainless na to, yung underneath sobrang kapal. So tibay naman siya. Nilagyan ko lang siya ng nut doon. Hindi ko pa nasikipan maigi. Tapos lagyan natin ito ng eagle eye tsaka switch. Just papacheck din yung kanyang manubila, medyo tabingi daw. So may problema na kasi yung tipos sa bearing nito. Medyo ano na, kalog na, baka basag na yung bearing. Gusto niya ipacheck sa akin. Sabi ko kung i-check kasi yan, kailangan may pamalit na rin. So ito na lang, last. Tapos na to. Tapos na yan. So nibusing ng parang ano, sila lang nagpintura yan, parang carbon. Yan, ganoon din. Itong isa, yan sa harap. So maroon. So yun, lipat na natin itong signal light nya. Tatanggalin na natin yung wire doon. Okay. Boss, yung ano pala nito, yung controller, may problema na to. Nilagyan lang niya ng kalang. Siguro yung paggalaw ko ng wire kahapon, lumuwag. Kasi ito kinalangan lang kasi may problema na talaga tong kulay green. Parang loose yung doon sa loob. Parang putol na yata to. So check ko na lang natin. Ayan, putol nga. Putol siya. Putol pala to, kaya nilagyan niya ng kalang para madidiin. So yun mga ka-e-bike. So may problema yung controller na bossing, no? Kasi kahapon kasi may ginawa ko sa e-bike niya, inayos ko ring wiring. Ngayon pagkaayos ko ng wiring, nagalaw ko yung green na wire sa piece wire. Inipitan lang pala na kinalangan lang kasi ito maluwag na pala to. Ito maluwag na pala siya dito. Yan, naglulos na pala. Ngayon binuksan ko, yan, kaka-spark na yan, kaka-spark. Mayroon na. So kailangan kasi ito ng soldering na 60 watts o mataas na watts. So yun mga ka-e-bike, nasolda na natin, pero ang hirap nga lang soldahin kasi na-absorb yung init ng PCB, ng aluminum kasi yung PCB na to. Yan. So hiniwalay ko na dito para hindi lalo ma-absorb ng heatsink. Pinatong ko dun sa kahoy. So yan, ibabalik na natin. Wala nga lang tayong alcohol pang linis. So yung ginamit nating soldering iron is yung 120 watts. Yan, malaki. 120 watts ba to? 150 watts pala. Tapos ganito kalalaki. Ayan, soldering piece. So try natin kung gagana siya. So yun bossing, okay na. Gumana na siya ulit. So yun, balik na natin. So nag okay yung ating sinolder.